Kinikilala po namin, Panginoon, na Ikaw ay merciful na Diyos. Nakikita mo ang aming mga struggles, aming paghihirap, at willing at able ka, Panginoon, na bigyan ng solusyon ang mga ito. Ultimately, pinakita mo ang iyong mercy sa krus ng aming Panginoong Yesus. Dahil alam mong hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Papunta kami sa kapahamakan. Kaya naman ikaw ang nagbigay ng solusyon. Ang aming Panginoong Yesus na siyang umako ng iyong poot na dapat kami ang magbayad. Kaya naman sa aming pag-aaral ngayong umaga, Panginoon, ikaw na nakakaalam ng lahat-lahat sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, sa iyong mercy. Maging gracious ka, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa umagang ito habang kami po ay nag-aaral ng iyong banal na salita. Maunawaan po namin ang lahat ng aming mga pinagdadaanan base sa kung papaano mo ito nakikita, Panginoon. Bigyan mo kami ng liwanag na makita namin ang pag-ibig ng aming Panginoong Yesus sa krus ng Calvary. Na ito ang magbigay ng comfort, ng joy, at satisfaction sa aming mga kaluluwa. At sa iyong biyaya, Panginoon, ay mag-glorify ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagkatapos ng kabiguan ni Abram sa Egypt, kung saan hindi siya nagtiwala sa Panginoon sa panahon ng taggutom, at ito ay nagbunga ng maraming kasalanan, kahihiyan, sa maraming mga hindi mananampalataya sa Egypt. Sa umpisa ng Genesis 13 ay ipinakita kung papaano pong bumalik si Abram sa Panginoon. Siya po ay bumalik sa Kanaan, pumunta sa Bethel, at doon ay muli siyang sumamba sa Panginoon. Pinapakita sa atin ang humility ni Abram. Inadmit niya ang kanyang mga pagkakasala, nagsisi, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, at bumalik sa Panginoon. Alam natin na tunay ang repentance ni Abram dahil sa susunod na pagsubok ay malinaw nating makikita ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Tumugon siya ng tama sa kabiguan na kanyang naranasan sa Egypt, kaya naman imbes na maging kasiraan sa kanya ito pa ang nagdulot ng maturity sa kanya. Sa ating lahat na mananampalataya, hindi natin maiwasan ang kabiguan. Parte ito ng buhay natin bilang Kristiyano. Importante na makita natin na ito ay isang opportunity na makita natin ang pundasyon ng ating buhay. Sa panahon na wala tayong problema, napakadaling sabihin na nakapundasyon ang buhay natin sa biyaya ng Panginoon. Pero sa panahon po ng kabiguan, ipapakita sa atin ng Panginoon, sa biyaya nga ba ng Panginoon nakapundasyon ang ating pananampalataya. Kung ang kabiguan ay mas lalo tayong ilalapit sa Panginoon,
mabilis tayong makapag-move on, mabilis na tatalikod sa kasalanan. Tama nga, nakapundasyon ang ating buhay sa biyaya ng Panginoon. Sa kabilang banda naman, kung ang kabiguan ang maglalayo sa atin sa Panginoon, ang ibig sabihin, merong pinagdedependihan ang ating puso. At ito ang ginagawa nating idol at hindi ang biyaya ng Panginoon. At ito ang ipinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kabiguan upang immortify ang mga idols na ito, tumalikod sa kasalanan at bumalik tayo sa Panginoon, pagdidepende sa biyaya ng Panginoon. Kaya naman magdudulot ng maturity kapag tayo ay tumugon ng tama sa mga kabiguan na ating nararanasan. Humarap muli sa pagsubok si Abram. Ngayon naman sa pamamagitan ng kasaganaan. Nakita natin ang malaking pagbabago sa kanyang buhay na kinilos ng Panginoon, natuto at nag-grow si Abram. Sa sobrang dami ng mga hayop nila kasama si Lot, merong pag-aaway sa pagitan ng kanilang mga pastol. At bago pa lumaki ang gulo, gumawa na ng paraan si Abram. At dito natin makikita ang isang Abram ngayon na hindi makasarili, selfless. Inuna niya ang kapakanan ng kanyang pamangkin bago ang kanyang sarili. Hindi nga ipinilit ang kanyang karapatan. Ibinigay ni Abram ang pribilehiyo kay Lot na siya ang unang mamili kung saan niya gustong manirahan. At kung ano ang hindi pipiliin ni Lot, iyon ang mapupunta kay Abram. Nakita natin na nag-operate ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-decide base sa kung ano ang nakikita ng kanyang mata, kundi base sa mga pangako ng Panginoon sa kanya. Kung ipinangako ng Panginoon na ibibigay niya kay Abram ang Kanaan, hindi niya kailangang ipilit na ito pa ang ikasisira ng kanyang relasyon kay Lot. Makakaya niyang magparaya at maghintay sa Panginoon na siya mismo ang magbibigay ng Kanaan sa kanya. Parehas na mayaman si Abram at Lot, pero makikita natin ang malaking pagkakaiba ng kanilang relasyon sa kayamanan. Para kay Abram, mas mahalaga sa kanya una ang kalooban ng Panginoon, pangalawa ang relasyon niya kay Lot, pangatlo pa lang ang kayamanan. Kaya naman madali para sa kanya na i-let go ang kayamanan, masunod lamang ang kalooban ng Panginoon at masalba ang relasyon nila ni Lot. Makikita naman natin kay Lot ang kabaliktaran. Siya ang picture ng isang Kristiyano. Sinasabi natin Kristiyano dahil si Pedro mismo ang nagsabi. Sa 2 Peter chapter 2 verse 7, sinasabi doon na si Lot ay matuwid. Kaya naman siya ang picture ng isang Kristiyano na nabubuhay para sa mundong ito. Kontrolado ng pag-ibig sa salapi ang kanyang puso. Si James Montgomery ang nagsabi, kung si Abram ang ama ng mga matatapat sa Panginoon, si Lot naman ang ama ng mga makamundong Kristiyano na sinasabi sa unang Korinto, chapter 3, verse 15, na sakto lamang nakaligtas sa apoy. Kung ako po ang tatanungin, ayoko ang maging
katulad ni Lot. Tama, siya po ay ligtas. Pero huwag niyo pong isipin na naging masaya ang kanyang buhay. Hindi po. Naging miserable ang kanyang buhay. At marami sa mga nagkiklaim na Kristiyano na makamundo ang kanilang pamumuhay, karamihan po sa kanila ay hindi tunay. Dapat ito po ay hindi magbigay ng comfort sa atin. Hindi po masama ang maging mayaman. Hindi kasalanan ang kayamanan. Ang kinokondena ng Biblia ay ang pagmamahal sa kayamanan ng higit sa Panginoon. At maraming mga signs na ganito ang makikita natin kay Lot. Unang makikita natin kay Lot, nung ibinigay ni Abram kay Lot ang pribilehiyo na siya ang unang mamimili ng lupain kung saan niya nais manirahan, pwede namang tinanggihan ni Lot ang offer ni Abram. Lalo na si Abram ang senior, si Abram ang kanyang leader, si Abram ang recipient ng pangako ng Diyos. Kung mas mahalaga sa kanya ang manatili sa kalooban ng Panginoon, hindi sana niya iniwan si Abram. Pero ang tanong, papaano naman ang problema sa pag-aaway ng kanilang mga pastol? Maniniwala kayo kung sasabihin natin na kung ano ang reklamo ng mga pastol ni Lot, yun din ang reklamo ni Lot. Kung ano ang saloobin ng mga pastol ni Lot, yun din ang saloobin mismo ni Lot. Pwede naman na sabihin ni Lot na mas mahalaga na manatili siya sa kalooban ng Panginoon at hindi niya iiwan si Abram. At magiging kontento, magiging masaya siya kung ano man ang ilalago ng kanilang kayamanan na sila ay magkasama at nasa kalooban ng Panginoon. Pero ang agad na nakita ni Lot ay ang material na pakinabang. Kahit na ang kapalit ay pagtalikod sa kalooban ng Panginoon at ang paglayo niya kay Abram na kanyang kapatid sa pananampalataya. Ang malinaw na lesson sa atin, hindi lahat ng mga opportunities na ibinibigay sa atin o nakaharap sa atin upang umangat ang buhay natin ay automatic na ito ay galing sa Panginoon. Noong nag-decide si Jonah na tumalikod sa utos ng Panginoon na siya ay pupunta sa Nineveh, merong naghihintay sa kanya agad-agad na isang barkong papunta ng Tarshish na papalayo sa Nineveh. Malinaw na hindi ito kalooban ng Panginoon, pero available. Sa panahon natin ngayon sa New Testament, kailangan nating siyasatin ang salita ng Panginoon na every time na merong mga opportunities na nakaharap o ino-offer sa atin upang umangat ang ating kalagayan sa buhay, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Naka-align ba ito sa layunin ng Panginoon na palaguin ang aking pananampalataya? Hindi ba ito makakasira sa disenyo ng Panginoon sa pamilya? Hindi ba ito makakasira sa aking commitment sa isang lokal na iglesia? Hindi ba ito ang maglalayo sa akin sa salita ng Panginoon at sa aking devotion sa word and prayer araw-araw?
At anuman ang taliwas sa disenyo at kalooban ng Panginoon, siguradong makakasira lang sa atin. Importante na makapag-decide tayo ng tama. Agad na sinunggaban ni Lot ang pribilehiyo na mamili ng lupain kung saan niya gusto. Sa verse 10, inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon. Si Richard Phillips ang nagsabi, nakikita ni Lot ang libis ng Jordan na parang hardin ng Eden, kung saan napapalibutan ng patubig ang lugar at kung saan hindi nahihirapan si Adam at Eve sa pagkain. Ang kailangan nilang gawin ay pumitas lang ng bunga ng halaman. Iniisip ni Lot na magiging ganito rin kagaan ang buhay niya sa libis ng Jordan. I-analyze po natin kung paano nakikita ni Lot ang libis ng Jordan. Nakikita niya ito na kamukha ng hardin ng Panginoon, Garden of Eden. Pero pansinin po natin, hindi niya nakikita ang Panginoon na may-ari ng Garden of Eden. Ninanais niya ang hardin ng Panginoon. Pero hindi ang Panginoon na siyang may-ari ng hardin. Ganito po ang itsura ng materialism, pag-ibig sa salapi. Gusto natin ang mga kayamanan, material na bagay galing sa Panginoon. Pero hindi ang Panginoon na pinagmulan o nagbibigay sa atin ng mga material na bagay na ito. May nagsabi, kung papipiliin si Lot, langit ba o impyerno? Sigurado, langit ang kanyang pipiliin. Kasi sino ba naman ang may gustong pumunta sa impyerno? Pero kung papipiliin siya, langit ba o lupa? Ayan, medyo iba yung sagot. Ang pipiliin niya, lupa. Ganito ang kaisipan ng mga taong wala kay Jesus. Gusto nilang pumunta sa langit kapag sila ay namatay na, kasi doon walang kakulangan, wala nang paghihirap, wala nang problema, walang karamdaman, walang kamatayan. Masagana ang buhay. Kaya naman, kung dito pa lang sa lupa ay nararanasan na ang mga ganitong pagpapala, hindi na kailangan ang langit. Ang langit ay langit dahil nandoon ang full presence ng Panginoon, kung saan walang hadlang sa ating fellowship sa pagitan ng Panginoon at mga mananampalataya. Walang kasalanan, walang mga weaknesses, walang hadlang sa ating pagsamba, sa ating pag-ibig sa Panginoon. At alam niyo po ba, ang main reward ng isang Kristiyano ay hindi po ang mga kayamanan ng langit. Hindi po. Ang main reward ng isang Kristiyano ay ang Panginoon mismo. Panginoon mismo. Kaya naman, kahit sa mundong ito na nahulog sa kasalanan, dito pa lang pwede na natin maranasan ang langit. Papaano?
Na-enjoy natin ang Panginoon na nagligtas sa atin. Kaya hindi ba ito ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga Ephesians na ating pinag-aralan? Hindi dinadalangin ni Pablo na, Panginoon, bigyan mo sila ng maraming kayamanan upang maging masaya sila. Hindi. Ang dalangin niya ay maranasan nila ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, magbigay ng malalim na satisfaction sa kanilang kaluluwa, ang kanilang pagkaunawa sa pag-ibig ni Jesus. Napaka-simple po ng logic ng Bible. Kung na-enjoy natin ang mga bagay na galing sa Panginoon, mga material na yaman sa mundong ito, sinasabi sa atin, di ba, mas lalong magbibigay ng malalim na enjoyment at satisfaction ang Panginoon mismo. Kaya naman, ang mabisang panlaban sa materialism o ang pag-ibig sa kayamanan sa mundong ito ay ang mas satisfy ang ating kaluluwa sa Panginoon. Ma-enjoy natin ang Panginoon mismo. Pansinin po natin kung gaano kalalim ang desire ni Lot para sa mga material na yaman. Kaya niyang talikuran ang kalooban ng Panginoon, kaya niyang iwan ang kanyang tito na matagal na niyang kasama. Kaya niyang suungin ang maraming mga spiritual dangers, makuha lamang niya ang kayamanan ng libis ng Jordan. Alam niyo po, ang mismong desire ni Lot, hindi po yan mali. Gusto niyang masatisfy. At lahat tayo ay merong ganitong desire dahil ganito tayo dinisenyo ng Panginoon. Ang tanong lang sa atin, sino o ano ang magbibigay ng satisfaction sa malalim na desire ng ating puso? Ang ganitong kalalim na pagnanasa, take note, ang ganito kalalim na pagnanasa na nasa puso ng bawat isa sa atin, kapag hindi na-satisfy sa pamamagitan ng word and prayer, magiging alipin tayo ng mga kayamanan sa mundong ito. Pansinin niyo sila. Naging alipin siya ng kayamanan. Ang kayamanan ang magkokontrol, ang desire natin na yumaman, ang magkokontrol sa puso natin. Kung naghihirap ka sa buhay, maglalaway ka at mamamatay ka sa inggit. Kung nasa prosperidad ka naman, mabubuhay ka para sa kayamanan. Kapag nararanasan natin ang Panginoon, malalim na satisfaction sa ating kaluluwa, hindi magiging attractive sa atin ang mga kayamanan sa mundong ito. Makikita natin sila kung paano sila nakikita ng Panginoon na mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin para punan ang mga material nating pangangailangan para gamitin para sa ikabubuti ng ating kapwa, para sa glory ng Panginoon, para sa kanyang iglesia, hanggang doon lamang sila. Kaya naman hindi mahalaga kung marami o kaunti ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Ang mahalaga ay ang Panginoon na ating na-enjoy at nararanasan. Hindi ko alam kung saan ko po nabasa ito, pero merong nagbigay ng technique kung paano mamili ng mga groceries sa supermarket na hindi napapasobra yung mga binibili mo. Ang sabi niya, kailangan huwag kang pupunta sa supermarket na gutom ka. Bakit?
Kapag kasi pumunta ka sa supermarket, bumili ka ng mga groceries at gutom ka, mapaparami. Sigurado ang iyong mabibili. Kahit hindi mo kailangan, bibilhin mo kasi nararamdaman mo gutom ka. Pero kung busog ka na papasok sa supermarket at ikaw ay mamimili, yung kailangan mo lang ang kukunin mo. Hindi ka mapapasobra kasi busog ka eh. Ganon din kapag busog ang ating kaluluwa sa Panginoon, satisfied at na-enjoy natin ang Panginoon. Yung kailangan lang natin ang ating kukunin. Yung mga binibigay lang ng Panginoon sa atin ang ating kukunin. Hindi tayo makokontrol ng kayamanan. Hindi tayo mahuhulog basta-basta sa bitag ni Satan kamukha ni Lot. Kaya ang goal natin araw-araw sa ating daily devotion, hindi man po yung basta lang tayo makapagbasa at makapag-pray. Hindi. Ang goal natin araw-araw ay masatisfy ang ating kaluluwa sa Panginoon. At ito ay nagre-require ng matagal na meditation, self-examination. Dahil kung dumadaan lang tayo sa Word of God, at hindi affected ang ating puso, parang wala tayong ginawa. Sayang ang ating oras. Sayang ang ating effort. Importante na mas-satisfy ang ating kaluluwa sa pag-ibig ni Jesus. Maranasan natin ang Panginoon. At kapag naranasan natin ang Panginoon, ang ibig sabihin, busog ang ating kaluluwa. Kaya nating tumanggi sa maraming temptation sa mundong ito. Pangalawang makikita po natin, o pangatlo, nakikita ni Lot ang libis ng Jordan na gaya ng lupain sa Ehipto. Ibig sabihin, sa puso ni Lot, pinagnanasaan niya ang mga kayamanan sa Egypt. Na okay lang sa kanya na mawala sa kalooban ng Panginoon, kasi ang kalooban ng Panginoon ay magstay sila sa Kanaan. Okay lang na magstay siya sa Egypt, kahit wala siya sa kalooban ng Panginoon. Basta sagana ang pamumuhay niya. Ito po ang importante na gusto ko pong masilip natin. Hindi po nag-learn, natuto si Lot sa naging karanasan ni Abraham sa Egypt. Nakita ni Lot kung papaano nahulog sa sunod-sunod na kasalanan si Abraham. Kung papaanong muntikan nang mawala ang asawa ni Abraham kung hindi lamang nakialam ang Panginoon. Kung papaanong napahiya publicly si Abraham dahil sa kanyang ginawang pagtalikod sa Panginoon. Nakita niya kung papaano nagsisi si Abraham sa kanyang ginawang kasalanan sa pagpunta sa Egypt. Hindi ba dapat kung nakita lahat ito ni Lot, nag-learn siya. Nag-learn siya sa experience dapat ni Abraham. At dahil hindi siya natuto, siya rin ay nahulog sa the same na kasalanan at ang nakakalungkot, mas matindi ang pagkahulog ni Lot. Ganito madalas ang nagiging karanasan nating mga Kristiyano. Nakikita natin ang paghihirap ng mga kapwa natin mananampalataya dahil sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang problema, kamukha natin si Lot na hindi tayo natututo. At ang masama, inuulit pa natin yung pagkakamali o pagkakasala na nakita natin sa ating kapatid sa pananampalataya.
Ganito po ang kaisipan ni Lot nung nakita niya si Abraham na nagkakasala at nag-fail. Si Abraham yun, mahinang klase. Kung ako, hindi ko mararanasan ang ganon. Mahina kasi si Abraham, kaya niya naranasan, kaya siya nag-fail. Kaya hindi siya nag-learn. Kapag meron tayong nakikitang mga kapatid na naghihirap, na bunga ng maling desisyon sa buhay, tanggapin natin ito na isang warning sa atin ng Panginoon. Ang ibig sabihin, huwag nating isipin na siya lang ang makakaranas ng ganong klaseng paghihirap. Huwag nating isipin na nakakahigit tayo. Tanggapin natin ito na isang warning na imbes na maging mababa ang tingin natin sa ating kapwa dahil sa kanyang pagkakamali, hindi ba dapat maging lesson sa atin? Na mag-ingat tayo kasi tayo rin pwedeng mahulog sa ganong kasalanan. Hindi ba dapat mas lalo tayong itulak na magdepende sa biyaya ng Panginoon upang hindi natin i-commit ang the same sin at mistake? Kung meron tayong ganong humility, at nakikita natin na maraming pagkakamali na nagagawa ng bawat isa, ibig sabihin, mabilis tayong mag-learn. Ang ibig sabihin, marami tayong maiiwasang problema at misery sa ating buhay. Kasi nakita na natin kung gano'n ang gagawin ko, gano'n din ang mararanasan ko. Hindi ko gagawin ang gano'n. Magdidepende ako sa Panginoon. Mabilis tayo mag-grow sa ating pananampalataya. Napakaraming mga warnings na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero pinagwalang bahala natin. Sayang. Kung humble lang sana tayo at meron tayong tamang pangunawa sa ating mga weaknesses at remaining sin, marami sana tayong naiwasang mga problema sa buhay. Isa pang lesson na makikita natin, kung babalikan natin si Lot po ay anak ni Haran, na kapatid ni Abraham, na maagang namatay. At magmula nung namatay ang kanyang ama na si Haran, kasama na ni Abraham si Lot. Magmula sa Ur papunta sa Haran, kasama ni Abraham si Lot. Magmula sa Haran papunta sa Kanaan, kasama ni Abraham si Lot. Magmula sa Kanaan papuntang Egypt, kasama ni Abraham si Lot. Magmula sa Egypt pabalik muli sa Kanaan sa Bethel, kasama ni Abraham si Lot. Ilagay natin ang ating sarili kay Lot. Napakadali para sa kanya na i-assume na dahil pinagpapala ng Panginoon si Abraham, pinagpapala din siya. Dahil pinapalakas ng Panginoon, ginogrow ng Panginoon si Abraham, ginogrow din siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng maling assumption na dahil lamang kasama niya si Abraham, ay kung ano ang pananampalataya ni Abraham, yun din ang pananampalataya ni Lot. Nabuhay si Lot sa maling akala na dahil nakadikit siya kay Abraham, ina-assume niya na parehas ang kanilang pananampalataya. Kaya nang pumasok ang matinding pagsubok, lumitaw ang totoo. Hindi nararanasan ni Lot ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay kamukha ni Abraham. Sa gawain ng Panginoon, may malaking blessing ang fellowship. Ang sama-sama tayong mga magkakapatid na paglingkuran ang Panginoon. Part ito ng blessing ng Panginoon upang maging magaan
ang ginagawa natin para sa Panginoon. Pero kamukha ng naging kalagayan ni Lot, meron itong kasamang danger na kailangan tayong maging aware. Na dahil kasama tayo sa paglilingkod, ay ina-assume natin na nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay, kaya kamukha ng iba na ganun din ang nararanasan. Masashock na lang tayo pagdating ng pagsubok, lilitaw, mahina pala ang ating pananampalataya. Sumusunod lang pala tayo sa agos, kamukha ni Lot. Hindi sapat ang fellowship. Malaking blessing, pero hindi sapat ang fellowship upang maranasan natin ang spiritual growth. Kailangan natin ang personal na commitment natin sa word and prayer. Personal na pagsisikap natin na sundin ang kalooban ng Panginoon kahit sa mga maliliit na bagay, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kailangan natin ng personal na pagsisikap upang lumago tayo sa kabanalan. At hindi pwedeng gawin ng ibang kapatid yon para sa atin. Tayo lamang ang makakagawa nun para sa ating sariling pananampalataya. Sa ating pagpapatuloy, sa verses 11 and 12, kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan. Pagkatapos niyang i-analyze ang lugar, nakapag-decide siya, pupunta siya at maninirahan siya sa libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abram sa lupain ng Canaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng Libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Sa NIV version, mas maganda ang pagkasabi, yung Tagalog. Malapit sa Sodoma. Nanirahan po si Lot sa boundary ng Canaan at ng Sodoma. Doon siya nanirahan. Pagkatapos pag-aralan ni Lot ang libis ng Jordan, siya po ay nag-decide. At sa verse 13, ito yung importante. Sa lugar na ito'y napakasama, Sodoma, napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Naging priority ni Lot ang pagyaman niya sa mundong ito at nawala sa kanyang consideration ang kanyang pananampalataya. Hindi niya tinanong ang kanyang sarili kung titira siya sa lugar na ito, magiging pakinabang ba sa kanyang pananampalataya? Magiging pagpapala ba sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak? Makakatulong ba sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Posible ganito ang iniisip ni Lot. At ganito tayong mag-isip. Nag-decide siya na sa boundary. Take note, hindi siya nanirahan sa Sodoma. Masama yung mga tao doon. Nanirahan siya sa boundary, sa libis ng Jordan. Ganito ang posibleng iniisip ni Lot. Tama, laganap ang kasamaan sa Sodoma. At delikadong manirahan doon ang isang mananampalataya. Pero sa boundary lang, hindi naman ako papasok sa Sodoma. Sa boundary lang. Hindi ba maganda na nararanasan mo ang pagpapala ng lugar ng libis ng Jordan? Magiging magaan ang iyong pamumuhay. Pero hindi ka naman pupunta sa Sodoma. Nasa boundary ka lang naman eh. Ang importante, magiging maingat ka lang. Magiging maingat ka lang at hindi ka mahuhulog sa kasalanan. Mag-i-enjoy ka. Basta mag-ingat ka lang. Alam niyo po ba, nag-progress ang kasalanan ni Lot. Hindi siya nanatili sa boundary. Sa Genesis 14, verse 12, sinabi na
lumipat si Lot sa Sodoma. Nanirahan siya sa Sodoma. Sa Genesis 19, verse 1, nakaupo si Lot sa gate ng Sodoma. Ang ibig sabihin po, respetado na siya ng mga tao doon at meron siyang leadership posisyon sa Sodoma. Pati yung kanyang mga anak, pinledge na niya na mag-aasawa sa mga lalaki sa Sodoma. At alam natin ang kwento, nung winasak ng Panginoon ang Sodoma dahil sa sobrang kasalanan, lahat ng mga kayamanan ni Lot naiwan, nawala. Pagdating sa kasalanan, lumalayo tayo. Hindi tayo nag-i-stay sa boundary. Hindi tayo nagikipaglaro sa kasalanan. Hindi tayo dumidikit sa kasalanan. Kapag kasi nahulog tayong minsan lang, magiging madali sa pangalawa. Hanggang sa ine-enjoy na natin ang kasalanan kamukha ni Lot. May lumang kwento, ang sabi ganito, ilagay mo ang isang palaka sa isang kettle na kumukulo ang tubig. Agad-agad tatalon yung palaka, aalis. Kasi mainit eh. Hindi po ba? Pero ilagay mo ang palaka sa isang kettle na malamig ang tubig at painitan mo ng mabagal, yung sobrang bagal. Hindi aalis yung palaka hanggang sa maluto. Ganyan ang kasalanan. Kaya iniiwasan, hindi nag-i-stay sa boundary. Lumalayo tayo sa kasalanan. Ang kasalanan, merong nagsabi na parang isang whirlwind, ipo-ipo. Yung malakas na hangin na umiikot, merong power sa gitna na hinihila kung ano man yung mga bagay na nasa kanyang paligid. Alam niyo po ba, ganyan din ang kasalanan. Kapag nag-stay ka sa boundary, hihilahin ka hanggang sa marating mo ang sentro ng kasalanan. Kaya hindi tayo lumalapit sa boundary. Lumalayo tayo sa kasalanan. Pinapatay natin ang kasalanan. At alam niyo po ba, ang paglayo natin sa kasalanan, hindi yan nag-uumpisa kapag nakikita na natin sa ating buhay. Nag-uumpisa ang pagpatay sa kasalanan sa ating daily devotion sa word and prayer. Kaya ito ay isang hard work. Kailangan natin i-examine palagi ang ating sarili. Ano yung mga iniisip natin? Tama ba yung mga iniisip natin? Biblical ba yung mga iniisip natin? Yung mga desires natin? Yung mga napag-aralan natin? Merong mga positive at negative emotions. I-examine natin. Kasi doon pa lang, makikita na natin yung kasalanan sa ating puso. At doon pa lang, mapapatay na natin ang kasalanan. Kapag mahina pa. Kasi kapag yan nag-manifest sa ating buhay, nagkaroon ng lakas, mahirap nang patayin ang kasalanan hanggang sa magiging alipin, sunod-sunuran na lang tayo sa kasalanan. Kaya naman, ang pagiging Kristiyano, hindi yan basta ka lang nag-a-attend ng church every Sunday. Kaya madali, hindi. Ang pagiging Kristiyano ay isang hard work. Araw-araw, minimeditate natin ang Word of God para ma-satisfy ang ating puso sa Panginoon. Araw-araw, ini-examine natin at nagiging matapat tayo sa harapan ng Panginoon. Kung ano ang kalagayan ng ating mga puso. Papaano tayo nagre-react? Ano yung ating mga emosyon? Masaya ka ba? Sobrang saya mo ba? Tanungin mo ang iyong sarili, bakit ka sobrang saya? Malungkot ka ba? Bakit ka sobrang lungkot? At i-trace mo sa iyong puso, merong itinuturong kasalanan ang Panginoon sa ating mga puso. At doon pa lang, immortify na natin. Talikuran na natin. Huwag na natin pakainin. Kasi kapag lumakas yan, sisirain ka. Merong ang kasabihan, hindi ba? Kung hindi natin patayin ang kasalanan,
tayo ang papatayin ng kasalanan. Kaya hindi tayo nag-iingat ng kasalanan sa ating puso at kaisipan, anumang satisfaction na ibigay sa atin. Dahil sa bandang huli, tayo ang masisira. Ito ang paulit-ulit na ating napag-aaralan. Sino man ang magkupkup sa kasalanan, siya mismo sisirain ng kasalanan. Hindi ba magandang incentive sa atin na araw-araw i-examine natin ang ating mga sarili? Araw-araw tumatalikod tayo sa kasalanan. At kapag nakikita natin ang malinaw ang ating mga kasalanan, kapag tinignan natin ang krus ng ating Panginoong Hesus, hindi yan teorya, basta-basta. Mararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Magiging totoo ngayon sa atin. Minahal tayo ng Panginoon nung tayo'y makasalanan pa. Kaunti lang yung nakikita ko ngayon. Pero bago ako manampalataya, napakaraming kasalanan pero minahal ako at tinanggap ako ng Panginoon. Mag-worship tayo. At kapag nag-worship tayo, mamamatay ang maraming kasalanan at mag-grow tayo. Masasatisfy ang ating puso. At marami sa mga gusto nating gawin kasalukuyan, kapag nasatisfy yung puso natin sa Panginoon, hindi na natin kailangan. Magiging tama yung perspective natin. Kasi tama yung puso natin. At ito ang susi sa paglago sa pananampalataya. Ito ang susi. Hindi yung panlabas. Hindi. Sa ating puso. Ito ang naging kalagayan ni Lot. Magsisilbing lesson sa atin. Sa ating pagpapatuloy, binalikan si Abram at ni-reward siya ng Panginoon dahil siya ay nabuhay base sa kanyang pananampalataya. Sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin. Kausap ng Panginoon si Abram, at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan at sa kanluran, sapagkat ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. Gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, at kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ang iyong binhi ay mabibilang din. Tumindig ka, lakarin mo ang lupain, ang kanyang haba at luwang, sapagkat ibibigay ko sa iyo ito. I-claim mo by faith. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Abram. At inilipat ni Abram ang kanyang tolda, humayo at nanirahan sa gitna ng mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya ay nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Nag-worship muli si Abram. Makikita natin na dahil nabuhay by faith, si Abram, ni-reward siya ng Panginoon. Anong klaseng reward? In-expand ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abram. Pansinin po natin, sa Genesis 12, ang sabi lang ng Panginoon kay Abram, pumunta ka, meron akong ibibigay na lupain sa iyo. Ganun lang ang sinabi. Sa Genesis 12:7, nung nasa Kanaan na si Abram, sumunod siya sa kalooban ng Panginoon, ito ang ibibigay kong lupain sa iyo, ang Kanaan. Sa Genesis 13:16, nag-expand. Ang sabi ngayon ng Panginoon, kasing dami ng alabok ng lupa, ang mga binhi na ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos ay nagtayo siya ng dambana at nag-worship. Ito yung sinasabi natin. Na kapag nililinang natin ang ating relationship sa Panginoon araw-araw sa pamamagitan ng Word and prayer, at nagsisikap na tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon, kahit na hindi natin feel, pero dahil alam natin na ito ang tama, ito ang gagawin natin, alam niyo po ba, i-reward tayo ng light, ng liwanag ng Panginoon. Makikita natin ng malinaw ngayon ang ating mga kasalanan. At dito nag-uumpisa ang spiritual growth.
Na kapag nakita natin ng malinaw ang ating mga kasalanan, makikita natin ng malinaw ang gospel. Alam niyo po ba, ang kalagayan ng maraming mga mananampalataya na immature, alam nila ang gospel, pero hindi nila nararanasan. At pansinin mo, makikita mo yung buhay nila, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya walang light. Pero the moment na tayo ay magsikap na sundin ang kalooban ng Panginoon, habang araw-araw nililinang natin ang ating relationship sa Panginoon, makikita mo yung light. Ang Word of God, hindi siya teorya sa iyo. Nararanasan mo. Kapag naririnig mo ang pag-ibig ng Panginoon, tumutugon ang iyong puso. Kapag ipinapakita ng Panginoon ang iyong kasalanan, nagre-repent ka at nalulungkot ka. Kasi kinikilos ka ng Holy Spirit. At ito ang magbibigay ng satisfaction sa iyong kaluluwa. At the more na magsisikap ka na sundin pa ang kalooban ng Panginoon, paulit-ulit ang cycle. Mas lalo kang mag-grow. Mas lalong marami ang light na ibibigay ng Panginoon. Lalalim by experience ang iyong understanding sa Word of God. Hindi material na bagay ang reward na ipinangako ng Panginoon. Higit pa sa material na bagay. Ang ipinangako ng Panginoon ay siya mismo mararanasan natin araw-araw. At pagdating natin sa langit, hindi ang kayamanan na magbibigay ng aliw sa atin. Ang Panginoong Hesus na makakasama natin. Walang kasalanan, walang karamdaman, walang mga weaknesses na magiging hadlang sa ating fellowship sa Panginoon. At hanggang sa eternity, ang Panginoon ang magbibigay ng malalim na satisfaction sa atin. Ipinangako ng Panginoon ang buong lupain kay Abraham. Ang tanong, bakit pinagpapala ng Panginoon si Abraham ng sobra? Hindi ba kamukha lang natin si Abraham? Nagkakamali, nagkakasala. Ang sagot po, hindi natin makikita kay Abraham. Makikita natin ang sagot sa binhi na manggagaling kay Abraham, ang ating Panginoong Yesus. Sa disyerto, kung saan dinala ng Holy Spirit ang ating Panginoong Yesus upang makaranas ng pagsubok kay Satan. Isang pagsubok na ginawa ni Satan, dinala niya ang Panginoong Yesus sa isang bundok at ipinakita niya ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan at ang karangyaan nito. Sinabi sa kanya ni Satan, ang lahat namang ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pag-aari ng Panginoong Yesus ang buong mundong ito. Sa kanya, ang mundong ito by right. Pero ang sinasabi ni Satan, pwede mong makuha, maranasan ang mundong ito kasi ikaw naman ang may-ari. Hindi mo na kailangan sundin ang utos ng Ama na kailangan ka pang dumaan sa paghihirap at kamatayan sa krus para iligtas lang yung mga makasalanan. Pwede mong iwasan ang krus at i-enjoy ang mundong ito. Alam niyo po ba, tinanggihan ng Panginoong Yesus ang offer ni Satan. Nanatili siya sa kalooban ng Ama na kailangan niyang mamatay sa krus para sa kaligtasan nating mga makasalanan. Merong mabilis na paraan na ibinibigay si Satan sa ating Panginoong Yesus. Pero hindi niya kinuha. Mas pinili niya yung mahirap na kailangan siyang mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. At every time na binabalikan natin ito, every time na nag-i-struggle tayo, pipiliin ba natin ang mundo o ang Panginoon? Kayamanan o ang Panginoon? Balikan natin ang Panginoong Yesus. Tinanggihan niya ang kayamanan ng mundong ito, kahit na ito ay sa Kanya, upang sundin ang kalooban ng Panginoon na sa pamamagitan ng Kanyang suffering at kamatayan sa krus, mailigtas tayong mga makasalanan.
Kung alam natin ang malaking sakripisyo ng Panginoong Hesus, makakaya natin tayong mga Kristiyanong maging kamukha ni Abraham. Na kaya natin tanggihan ang kayamanan ng mundong ito, masunod lamang natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At hindi natin makikitang pabigat ito dahil pribilehiyo na makikita natin. Kasi nagkakaroon tayo ng idea na mahirap palang tanggihan ang kayamanan ng mundong ito kapag inoffer sa atin. Paano pa kaya ang hirap na pinagdaanan ng Panginoong Hesus para lamang iligtas niya ako na isang makasalanan? Magkakaroon tayo ng power, mag-worship tayo, babaguhin ng Panginoon ang ating buhay. Magiging kamukha natin si Abraham. Sa mga hindi mananampalataya, sinasabi ng Bible na lahat ay makasalanan. Hindi dahil gumagawa ka ng maraming mga kasalanan, kundi dahil hindi mo hinahanap ang Diyos. Mas mahalaga sa iyo at mas masaya ka sa mga kayamanan sa mundong ito kesa sa Diyos. Kaya bilang kabayaran, sinasabi ng Bible, ang puot ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang mercy, sa kanyang biyaya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus, na siyang umako ng puot ng Diyos sa krus, upang ang sino mang magdepende lang kay Kristo, magtiwala lamang kay Kristo para sa kanyang kaligtasan, sinasabi ng Bible, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang panawagan ng Bible, hindi yung gumawa ka ng maraming mabuti upang maligtas. Hindi yung magpakareliyoso, hindi. Ang panawagan ng Bible ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Ma-reconcile ka sa Panginoon at mag-umpisa mong ma-enjoy ang Panginoon sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong saganang biyaya sa amin. Sa kung papaano mo i-lead ang buhay ng bawat isa sa amin, kung papaano mo i-lead ang iyong church. Namamangha kami, Panginoon, na ginagamit mo ang aming mga weaknesses, ang aming mga kasalanan. Dahil ikaw ang Diyos na sovereign, na ikaw ang nag-lead sa amin, Panginoon, upang masunod namin ang iyong kalooban, mag-grow kami individually at mag-grow kami bilang isang iglesia at mag-glorify ang iyong pangalan. Dalangin po namin, Panginoon, at ito po ang paulit-ulit na dinadalangin namin bilang isang iglesia. Ang maranasan ka namin, ma-enjoy ka namin, maranasan namin ang satisfaction sa aming kaluluwa, Panginoon, na ang iyong Holy Spirit mo lang ang makakagawa nito sa aming mga buhay. Upang mabuhay kami, Panginoon, para sa iyong luwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.